8 bilyong tao at libo-libong namamatay sa bawat minuto. Bawat pagpitik ng orasan, ano nga ba ang matutuklasan? Sa loob ng 119 na taon, maraming yumabak, umiyak, at nagbigay kasaysayan sa Manila North Cemetery. Makikita sa loob ng sementeryo ang iba't ibang puntod at musileo, maging ang labi ng mga presidente, alkalde, at artista. Sabi nila, dahil ito ang pinakamalaking sementeryo sa Metro Manila, higit 1,000,000 katao ang nakalibing dito. Ang kabuuan ng Cementerio del Norte o mas kilala ngayon bilang Manila North Cemetery ay minsang natawag na Paambunto. Ito ay ang lugar na pinili ng ating pambansang bayani na si Jose Rizal bilang kanyang huling pahingahan. Ang Manila North Cemetery ay dating bahagi ng La Loma Cemetery, ngunit ito ay hiniwalay upang maging libingan ng mga Katoliko. Sa panahon ng mga Hapones noong ikalawang digmaang pandaigdig, ang sementeryo ito ang isa sa mga lugar na puno ng kalupitan, dulot ng mga pwersa ng mga Hapon na umatay ng higit 2,000 tao noong 1944. Isa sa mga prominenteng tao na nagbigay kasaysayan sa libingan ng Norte at ang ikapitong presidente ng Pilipinas na siya ring pinagmulan ng pangalan ng Ramon Magsaysay High School ay walang iba kundi si Ramon del Piero Magsaysay Sr. o kinilala rin bilang isa sa mga pinakamagiting na presidente ng Pilipinas dahil sa kanyang kagitingan at pagmamahal sa sambayanan. Kilala niyo ba si Roman Ongpin? Siya ay isang masipag na negosyante at pilantropo. Makita rin ang kanyang labi dito sa Cementerio del Norte. Dati ring nakalibing dito si Marcelo H. Del Pilar na ngayon ay nakalibing sa Del Pilar Shrine, Kapulacan at sa Emilio Jacinto na ngayon ay matatagpuan sa Himayang Pilipino Memorial Park. Tulungan ko na. Ano ba? Pag-usapan naman natin ang pera. Kilala niyo ba kung sino ang nasa 50 pesos? Tama, siya si Sergio Osmeña. Mula sa puntod ng Presidente Ramon Magsaysay, sa bandang kaliwa ating makikita ang libingan ni Presidente Sergio Osmeña. Si Sergio Osmeña ay isang lawyer, politiko, at nagsilbing ika-4 na presidente ng Pilipinas noong 1944 hanggang 1946. Siya rin ay nagsilbi bilang vice-presidente ng Pilipinas sa ilalim ni Manuel L. Quezon. Makikita rin dito sa Manila North Cemetery ang labi ng isang aktor, producer, director, at politiko na si Fernando Poe Jr. o mas kilala bilang FPJ na nakilala sa kanyang mga maaksyong mga pelikula. Sa paglipas ng panahon, maraming mga masasayang alaala at mapapait na memorya ang naiwanan sa sementeryong ito. Ngunit kasabay nito ay mga kababalaghang naranasan ng mga matagal nang nakatira sa sementeryo. Good afternoon po, Ate Lani. So, for the record po, ano po yung full name and age niyo po? Lani Arcega, 34 years old. Bali, ilang taon na po kayo sa lugar? 34 years. Ano po yung itsura ng lugar nung dumating po kayo? Ganito na po ba siya ka... Marami nang pinagbago, hindi naman ganito dati. Marami na siya pinagbago na lugar, may mga tumayo ng mga building, mga ano na, lagi din mga
panahon kasi noon dati, hindi kasi ganito. Ngayon, matataas na yung mga bilhin nila. So, ano po yung trabaho niyo po dito po sa sementeryo? Maliit na tindahan para may may pangkain kami sa araw-araw. Kayo po ba may pamahiin po kayo dito sa lugar niyo? O, sa gabi, kasi sa gabi talaga nagtatabi-tabi kami kasi may mga punso-punso. Kahit sa mga sulok-sulok, may mga punso talaga. Eh, sa kababalaghan po, may experience na po ba kayo? Meron naman, na nakakita naman kami ng mga minsan ng white lady. Ano. Sige po, thank you po. Thank you po. Naway maging makabuluhan at makahulugan ang pag-alaala natin sa araw ng mga yuwa. Sabi nga nila, kung hindi kayo dadalaw, sila yung dadalaw. Ito ay isang pamahiin na kapag hindi mo dinalaw ang mga mahal mo sa buhay sa kanilang anibersaryo, sila naman ang dadalaw sa'yo. Kaya't ano pang hinihintay nyo? Dalawin nyo ng mga mahal nyo. Basta't nandiyan ka, narito ang SSC. Mula sa buwan ng mga patay hanggang sa susunod, muli, ito ang SSC Chronicles, Istorya ng Kasaysayan.